Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for December Pera and Career. So mga Libra, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, your core energy, you have the Ten of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Six of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Swords. In the area of your near future, meron po kayong the Ace of Cups. In the area of your challenge for the month, para po sa inyong pera and career, the Ace of Pentacles. Lovely. In the area of your fortune, you have the Queen of Wands. In the area of your divine messages, you have the Eight of Pentacles. At ang outcome nyo po for the month para sa pera and career, eto po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Libra, thank you again po for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong libreng reading for Libra dito sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, you have the Devil card. This month, Libra, pagdating sa inyong pera and career, sabi na yung spirit guides, you need to let go yung mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo. For example, may mali kang marirealize about how you handle your money or how you do your work. Kailangan yan irepaso, baguhin, itama. Example, sa work, meron kang mga distractions. Halimbawa, siguro late ka na magising o kaya you have this para mga bisyo na nakakahadlang sa mga dapat mong gawin. You need to let that go. Okay? Kung sa kaperahan man, sabi dito, kailangan mo nang itama kung paano hinahandle yung budgeting, yung mga binibili. Sa ma-view, nakita ko may impulse buying, no? Bumibili ng hindi masyadong pinag-isipan. Dapat daw yan nakahanda at saka preparado. Okay? There are also people in your life na very, very toxic. Whether ka-workmate mo yan or boss or family member, na siya yung hadlang kung bakit parang hindi mo magawa ng tama yung isang bagay. And at some point, you feel like para kang nakakulong or parang feeling mo sumusunod ka na lang sa gusto nila para maging tahimik ang lahat o maging maayos ang lahat. Pero to the point na parang hindi ka na masaya with their surrounding or with their influence, no? Ngayon nakita ko talaga kaya mong pakawalain ang sarili mo sa mga toxicity na ito. Partneran natin to ng card of the month para sa pera and career, compassion. Embrace others' differences, accept your own imperfection. So sinasabi rito na yung spirit guides na maging maunawain ka daw at subukan mo rin daw makita yung mga problema ng iba para maging mas maunawain ka or maging mas empathic ka or sympathetic with other people. Here, in your background energy, sabi na yung spirit guides, paglabanan mo daw yung meron kang mga issues because that will lead you to the right path. Mamaya i-clarify pa natin to as we go along in our reading. At the center, meron po kayong the Ten of Wands. Si Ten of Wands, sinasabi na yung spirit guides Libra na marami ka nang daladalahin. Ito nga yun, parang feeling mo you cannot do your own or parang feeling mo nakakulong ka, you're doing things base sa gusto ng iba at parang gusto mo nang lumaya dito. You have a lot of burden sa balikat mo, sa likuran mo. And your spirit guides are really telling you to let go. Okay? Devil cards all about letting go of something na pinapasan mo na hindi na para sa'yo. Mabigat na, masakit na. Makakagawa ka doon ng paraan para gumaan yan. Sabi, you can do the option para gumaan yung mga bagay-bagay. Your spirit guides are actually telling you na tama na yung pagpapakamartir o tama na yung pagpapakabait-bait, no? Kailangan mo doon ilaban yung sa'yo para hindi ka na nahihirapan ng ganyan. Clarify natin to. Ten of Wands. Pa-clarify po, Holy Spirit, Spirit Guides.
Siya nga pala Libra, since ito po ay bagong pera and career reading, ilapag mo na sa baba yung mga wish mo pagdating sa inyong career and money wishes. Okay? I-manifest mo yan sa baba. For example, I manifest yung pera ko ay dumating na, no? I manifest na yung sweldo namin ay madagdagan pa, no? Mga ganyan. So, comment down below. It will be yours. 10 of Wands, you have the Strength card. Yes, maging matapang ka daw this time, Libra. Naharapin na yan. For sure, for a very long time, iniiwasan mo na pag-usapan yan or i-address or isang guni, no? Because ayaw mong mabuksan or maging komplikado yung mga bagay-bagay. But your spirit guides are really telling you panahon na para harapin kung ano man yung mga bagay na magpapagaan sa mga daladalahin mo. For example, sa trabaho, sanay na sanay ka na ikaw lahat gumagawa, baka panahon na para maging matapang ka to face the issue. Na parang, huy, bakit sa akin nyo to iniiwan? This is your job, this is your job, bakit ako yung responsable dyan? Eh, hindi ko naman job description yan, mga ganyan. So, you need to be brave in addressing so that maging matagumpay ka sa pag-let go ng mga bagay-bagay. Very, very important for you. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Six of Pentacles. Your spirit guides are telling you, panahon na para mag-focus ka sa mga bagay na may equal give and take. Baka naman kasi Libra, ikaw lang yung bigay ng bigay. And pabalik, wala ka naman nahihita, wala ka napapala. Example, sa trabaho, lagi mo sinasalo yung work ng kaibigan mo o yung work ng best friend mo. Pero pag ikaw naman nangailangan, lagi siyang wala or hindi ka niya pinagbibigyan. Di ba dapat equal give and take yan, lalo't higit kung nagbigay ka ng pabor. So panahon na para tignan mo kung naaabuso ka na ba o nagagamit ka na for something and unfair na yung treatment. Ganon din when it comes to your money, Libra. Baka mamaya naglalaan ka ng pera sa isang bagay na in return, hindi pala siya worth it or hindi siya valuable para sa'yo. Ganon din pagdating sa mga, kung ikaw ay breadwinner or main sole provider of the family, kung meron kang kapatid or anak na puro hingi-hingi and then you realize na yung hinihingi niya ay hindi naman ganon ka-valuable, panahon na para i-revisit mo yung binibigay at saka bumabalik. Because nakita ko rito may unfair treatment sa'yo. Kaya kailangan mo na i-let go yung maling sistema na yan o maling routine na yan when it comes to bigay at pagbalik. Okay? Kasi parang nakita ko rito, they're taking advantage of you. And inaabuso nila yung iyong kabaitan pagdating dyan. Okay? Six of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes, pagod ka na. Very, very pagod ka na sa lahat ng binibigay mo na in return parang wala ka napapala. Sabi mo, ganito ba talaga to? Ganito ba talaga dito pag nag-effort ako tapos ako lang yung nagbibigay? In return parang luging-lugi ka pa, no? So, ganon din sa mga relasyon, sa pera, sa affection, sa honor, and also sa effort. Lagi mong tignan kung ito ba ay worthy of your time, money, effort, and affection, no? Nakita ko rito na pabalik-balik lang, paulit-ulit lang. Siguro some time ago na-address mo na to, pero ngayon parang ganun pa rin. So, panahon na para putulin mo yung ganyang nangyayari because it's not working for you anymore. Okay? Napaka-importante nito sa'yo. So Libra, saan po kayo nanonood ng ating special reading today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special reading? In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Sabi na yung spirit guides, doon ka na lang daw mag-focus sa mga bagay na importante at kapaki-pakinabang. Yun talagang meron kang mapapala. Yun talagang meron kang mahihita. And kahit maghirap ka dyan, magpagod ka dyan, alam mo na ito ay may reciprocation of what you did, no? Kasi this month will be parang realization time ito para sa'yo. Para sa mga bagay na mahalaga at mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin na hindi pala ganun kahalaga in the long run. Your spirit guides are telling you, some of you ay babiyahe or may traveling ako nakita, traveling or transfer. Either going to a different place, baka may biyahe ka this month about
family event or company event, but most definitely may biyahe. So sabi dito, mag-focus ka daw doon to unwind, to recharge, and to see other things. Nakikita ko rito, it will broaden your horizon. Mapapaliwanag ang isip mo sa mga gagawin mo na ito. So, kung may biyahe ka, go push and make it a worthwhile journey. The Eight of Wands being clarified by the Six of Cups. Six of Cups, yes, sabi dito, panahon na daw para move on na tayo sa mga nangyari in the past. Kung mapaputol mo na to at handa mo nang iwanan yung mga bagay na talagang walang equal treatment or fairness sa ginagalawan mo at pagod ka na dyan, ito na yung moment mo to really move past what happened or what transpired. Ano? Ibaon na daw natin sa limot yon, magbagong buhay na, magbagong routine na, harapin na natin yung mga bagay na para sa atin talaga. At huwag na tayong mag-dwell pa sa past. Some of you kasi pabalik-balik sa past, whether past issues or past mga nangyari. At hindi daw nakakatulong sa iyo yan para makaandar ka. Sa panahon na to para i-reconcile mo yung puso mo sa mga nangyari and mag-focus na lang daw tayo sa mga paparating. Okay? Importante yan for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Swords. Si Five of Swords, sinasabi na yung spirit guides Libra, na meron kang mga taong kausap or kasamahan or meron kang inaasikaso na parang sobrang na, tama na, masakit na, mahirap na. Here, it is affecting this. Kaya nakita ko rito na handa mo nang bitawan yung mabigat sa likuran mo, sa balikat mo na responsibilidad or issue because it's not working anymore or you feel like hindi na worth it ang gawin pa ito, parang ganyan. And as much as you want to give compassion to others, parang ito yung panahon na kailangan mo pahalagahan yung sayo, pahalagahan mo sarili mo, pahalagahan mo yung gusto mo marating. In sobra-sobra na yung selflessness na binibigay mo para sa kanila. Here, you're gonna realize na time na to move on, time na to make a move and have your own diskarte, to take a risk on something para yung bigat ay matapos na. And nangangailangan to ng tapang in your part para gawin ito at simulan. Okay? I-clarify natin to. The Five of Swords being clarified by the Ace of Wands. Yes, talagang makaisip ka ng bagong paraan. Sabi mo, ayoko nang manatili pa sa pain na to o sa gulo-gulo na ito o sa hirap na ito. Makakabuo ka ng isang matindi, maayos, possible and actually exciting ng plano moving forward. Sabi na yung spirit guides, kailangan daw dito confident ka na magkaroon ka ng lakas ng loob na itulay itong bagong idea, bagong plano or spark of something. Talagang bibila ka na isip light bulb moment ito Nasabi mo, okay now, alam ko na gagawin ko, hindi ko na kailangan pang magtiis dito at pakisamahan sila or kayanin na ginaganto ako. Meron na akong bagong gagawin and this one is much better. At dito, for sure, yes, you're gonna put your work and effort, no? Pero dito, mas magaan kumpara doon. Kaya ngayon, kayanin mo, Libra, na harapin yung transition, harapin yung truth. Be strong because this will lead you to your near future. Ace of Cups, no? At tabayanan mo a week after now or a month after now or a year, no? Sabi na yung spirit guides, may darating sa buhay mo na magandang bagay. This is bigger than you anticipated. And halo-halo yung emosyon mo, hindi ka makapaniwala, sobrang saya, hindi ka ganun ka parang hindi mo agad mayakap kasi you don't know if this is true or not, no? Pero most definitely, this is something na makukuha mo after mong i-let go yung mga bagay na pabigat lang ang turing sa'yo or pabigat lang ang dala sa'yo. Nang makabitaw ka na sa mga bigat-bigat na ito, sa mga daladalahin mo, saka ito papasok. Okay? Because napakawalan mo na sa kamay mo Once you let go, something new is gonna come in pagdating sa kamay mo. Whether there is a new job, new opportunity, or a new sideline, most definitely, itong bagay na ito ay
magbibigay sa'yo ng contentment and happiness. So, nakita ko rito you're gonna be very, very happy soon. Kaya huwag ka na daw manghinayang panabitawan yung bagay in the past, most especially kung talagang nawalan ka na ng pag-asa, hope, ilang beses ka na nag-fail, and then unfair yung treatment, and then parang sabi mo, ang hirap-hirap na ng toxicity around, at sobrang bigat na, this will be parang a divine justice para sa'yo. Ibibigay yung mga bagay na dati pinagkait pero heto ngayon, bukas palad na for you. Sa kabila ng mga sinakripisyo mo, may magandang dulot sa'yo. Okay? Ace of Cups being clarified by the Three of Wands. Yes, talagang darating to para sa'yo. This is your time to expand and grow, no? Sabi ni Three of Wands. Darating yung isang bagay na pinakamimitihi mo. For some of you, narinig ko, hindi ka makapaniwala na posible pala to. Hindi ka makapaniwala na darating pa pala yung chance for you, pero ito binibigay na. Ang kailangan mo lang talaga ngayon, maging matapang na ilayo ang sarili mo sa mga bagay na talagang humihila sa iyo pababa at yung mga bagay na pinubuhos mo ang lahat pero wala ka napapala, no? Now you need to open your eyes for something new, for the things that will arrive. Ito ang yakapin mo, ito ang i-prioritize mo, and do your best para tumagal to sa buhay mo. Okay? Good for you. I-claim mo to. Ang pagdating ng bagay na pinakaminimithi ko ay nasa akin na. I claim, I claim, I claim. In the area of your challenge, you have emotional release. Yes, letting go creates space for new beginnings, catharsis, and purification. Yes, i-let go mo na daw. Bitawan na kasi hindi na worth it and hindi na siya nakakabuti para sa'yo. Kung ano man yung naisip mo, Libra, na dapat nang bitawan sa buhay mo, I believe that is the thing na pumipigil sa'yo to achieve more. Okay? You also have confront fears. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Bravery, healing, and reclaim. Meron ka daw kinakatakutan gawin. And siguro kaya sinabihan ka talaga ng spirit guides mo dito na magpakatatag ka, magpakatibay ka, maging matapang ka. It's because meron kang kinakatakutan. Meron ka nang gustong gawin pero hindi mo siya magawa-gawa because of fear of failure, fear of rejection, fear of disappointments. Kung lagi mo daw iisipin ang fear mo, paano ka mag-grow, paano ka mag-expand. So, kailangan mo labanan yung mga takot mo. Okay? In the area of your challenge, you have the Ace of Pentacles. Meron ka palang 1-1 here. Ibig sabihin, you're on the right path, you're on the right direction. Kung ano man tong pagbabagong mangyayari, mga bagong tutulayan mo, kung ano man yung mga bagay na iiwanan mo na, bibitawan, nakatadhana yan. Nasa tamang direksyon ka sa ginagawa mong ito. So don't feel sad or don't worry. Okay? Ace of Pentacles in your challenge is like, parang sabi na yung spirit guides, may binibigay sa'yo na bagong blessing pero parang tinatanggihan mo. Maybe because iniisip mo, hindi pa ako ready, or hindi ako para dyan, or iniisip mo siguro na hindi ako karapat-dapat para dito sa bagay na ito, no? Meron kang ina-avoid, or I don't know why, may kumakatok sa'yo na isang opportunity pero hindi mo man lang daw tinitignan o binibigyan ng chance. Now is the right time for you, Libra, to take this new blessing. Try mo lang, subukan mo lang. Maaring ito na yung chance mo para makawala ka na sa mga to. You have a lot of fear, a lot of pangamba. Sometimes pinapangunahan mo yung magandang bagay. So if you could just be positive and take on the challenge, it will be fruitful para sa'yo. Okay? Clarify natin the Ace of Pentacles. You have the Lover's card. Yes, ngayon sabi dito, kailangan talaga mag-commit ka daw. Use your passion, use your heart, use your artistry, no? Para makuha mo at makita mo yung halaga ng isang bagay. Nakita ko rito na maganda sana yung bunga, pero parang yung puso mo, yung sarili mo, hindi ka pa committed doon. No? So pagpasok ng isang bagay na bago sa buhay mo, kailangan daw talaga ilaan natin lahat, Libra. Our commitment, our paninindigan, our love for this, because mamahalin ka rin daw nito pabalik. Something like that. So
Kung ito'y bagong trabaho, tapos wala pa dun yung amor mo, paano yan lalago sa'yo? Ganon din sa negosyo. Kung meron kang bubuksang negosyo at tinatamad ka everyday na asikasuhin siya, paano kanyan mamahalin pabalik? Paano kanyan bibigyan ng magandang kita? So you need to put your heart, affection, passion, and commitment dito. So it will bloom para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang you are a beacon for others, wise leader. Marami daw tao sa buhay mo ang tingin-tingala ka dahil mahusay ka, magaling, maparaan, wise leader nga, ika nga. So, sabi dito, hindi naman sa binibigyan kita ng pressure, pero you need to live up with that expectation. Kaya, maging matapang ka this time to let go of negativity and fight for something that you want. Okay? You also have traveling lightly. Yes, simplify your life. Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay na pwede mong gawin na magaan. Huwag mong pabigatin ang sarili mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kung may mga better ways to achieve things, yun ang kailangan mong tingnan mabuti. Okay? In your fortune, meron po kayong Queen of Wands. Si Queen of Wands, sinasabi na yung spirit guides, this month, tataas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Once na makabitaw ka na dito, once na ma-let go mo na yung mga bagay na humaharang sa'yo, babalik ang power mo. Babalik ang energy mo, ang confidence mo, ang tiwala mo sa ginagawa mo at sa sarili mo. You are now loving yourself again and believing in yourself again. For some of you, I'm seeing you going to a lot of events. Nakita ko this social gathering, no? Maybe through a lot of parties ngayong December or get together o meron kayong mga important meetings here and there na kailangan mo makipag-usap sa maraming tao. And kitang-kita ko you're gonna be very, very magnetic. Very, ang lakas-lakas ang aura mo. You're very, very beautiful inside and out and people are gonna see ikaw, no? Parang ikaw yung nasa spotlight, kumbaga. So whatever you're trying to do, kayang-kaya mo ma-persuade yung mga tao sa gusto mo. Ang kailangan lang talaga ipakita mo na confident ka. Okay? Halimbawa, ikaw yung nagbebenta sa isang kliyente, kayang-kaya mo silang kumbinsihin. Basta ipakita mo lang tong magandang aura mo. So, you have a big, big convincing power this month. Okay? I-clarify natin to. Queen of Wands being clarified by the Three of Pentacles. Yes. Sabi nga dito, you can work in a group and doon tataas yung lakas ng loob mo, kumpiyansa to work with them. Yes, like I've said kanina, may mga gatherings talaga, mga invitations right and left and center. Marami ka daw makakasalumuha. And these people, kailangan talaga ikaw ay hindi nanliliit sa sarili mo. No? Kayang-kaya mo to. I don't know why, sa iba sa inyo, sa ibang Libra, I'm seeing you presenting something. Or parang ikaw yung nasa unahan and then you are having this big talk o parang meron kang pinapresent o meron kang binibida na trabaho mo o na project mo, no? And yung pagharap mo sa maraming taong ito, makakabuti sa'yo. Kaya it will be fruitful para sa'yo. Nakita ko yung good outcome, kung ano man tong aasikasuhin mo, and lahat sila ay mako-convince mo at papayag sa gusto mo. Parang ganon. So, congrats. Kaya ngayon, be confident, be proud of yourself, and walk in those room na kahit maraming tao, taas noo ka. Okay? Good for you, Libra. Congrats po. I-claim mo to, i-like mo to, this will be yours. In the area of your divine messages, meron po kayong bring love into the situation. Yes, ito yun. Use your passion, use your love, affection sa mga bagay na papanindigan mo. Kapag minahal mo yan, mamahalin ka rin yan pabalik. Trabaho man yan, project, negosyo, or kaperahan. Okay? You also have the answers you need are coming. Yes, marami ka sigurong questions. Marami ka sigurong mga bagay kung bibitawan ko ba o kakapit ako, aalis na ba ako, lalayuan ko na ba yung past. You have a lot of questions. But don't worry, all of them will be answered at the right time. Ang kailangan mo lang ngayon, tapang, dedikadong puso na kumilos, lumaban, humakbang. And there, you will see the answers. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Eight of Pentacles. Sabi na yung spirit guides, whatever you're trying to do now, kailangan dire-diretso ka sa trabahong yan.
This is not the right time for you to quit, but a more time for you to be better. Be better, be bolder, be imaginative, maging madiskarte, maging maparaan. Kasi maraming nakakakita ng effort mo. Maraming nakakapansin kung gaano ka-professional, kagaling, kaparaan, no? Maraming nakakita ng kung gaano ka kahalaga sa isang ginagalawan mong industriya. And soon, nakita ko rito, there will be reward, there will be bonuses, or malaking hakbang pataas doon sa inaasikaso mo. So, congrats po. Kaya ngayon, kung kailangan pag-aralan ha. Halimbawa, meron kang negosyo, nakikita mo tuwing Wednesday para maliit ang kita. So, kailangan mo pag-aralan kung ano yung magpapalaki ng kita tuwing Wednesday. Mga ganyan. O kung sa trabaho, iniisip mo bakit hindi pa ako napopromote, ganyan-ganyan. So, kailangan mo pag-aralan kung ano yung best way for you to be promoted. Mga ganon. So, think about that. Yes, you have the Seven of Pentacles na tumilapon in your clarifier. Seven of Pentacles, sabi nga dito, magbubunga na yung mga bagay na pinaghirapan mo. Kaya continue mo lang yan. Alam ko meron kang inaasahan na mangyari. Whether dumating yung papers, dumating yung result, dumating yung advancement. Marami kang inaasahan na matutupad sa pinagsusumikapan na ito. Kaya payo sa'yo, idiretso mo lang yan because it will come. Mapipisa din ang itlog, mahihinog din yung prutas. It will be fruitful para sa'yo. Congrats po. I-claim mo to so that it will come now sa buhay mo. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Apple, temptation will test you. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, may mga distractions and temptations, umiwas ka dyan para makapag-focus ka sa ginagawa mo. Yung mga inom-inom na sobra, no? Okay lang uminom, okay lang mag-party, pero kung sobra na at lumalamon na sa talagang oras mo at sa importanteng bagay, temptasyon na yan at hindi na yan nakakabuti for you. You have wealth. Wow, congrats po. Meron po kayong aasahan na paglago sa iyong kayamanan this time. Congrats po. You also have vulture. Depression, anxiety, worry that someone is against you. Meron kang mga iniisip na mga bagay-bagay na sobra-sobra na. So, stop overthinking, Libra. Be positive ngayon at huwag mo isipin yung mga nega. Okay? You also have June. O Libra, meron po ba kayong special occasion tuwing June? For example, birthday ni kapatid, birthday ng anak, o kaya anniversary. Kung meron po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa buwan ng Hunyo. So congrats po. Ang outcome ni Libra for December pera and career, you have the Empress card. It's all about you. No? Kung okay ka daw, okay ang lahat sa paligid mo. Kaya kailangan ngayong buwan na ito, Libra, pahalagahan mo yung mga bagay na meron ka. Yung mga bagay na balak mo for yourself. Your health, your mental health, yung katawan mo, yung paligid mo. If you feel good, kayang-kaya mong i-accomplish lahat ng mga bagay. Okay? Nakita ko rin dito, panahon na para pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo. Bumili ka ng mga products na gusto mo. Yung talaga magbibigay sa'yo ng reward para maramdaman mo na lahat ng inaasikaso mo ay meron namang pinapatunguhan. Kasi you are giving yourself what you deserve. Okay? Ngayon, pagkatapos mong bumitaw sa mga bagay na hindi na importante sa'yo, mababawasan na yung mga distractions. At kapag nabawasan na yung distractions, makakapag-focus ka na sa mga bagay na binubuo mo. You are creating something. Meron kang pinagkakaabalahan this time. And then, kapag talaga nawala na yung mga panggulo, makakapag-focus ka na. Lalago na yan much better, faster, bigger than before. So ngayon, trust yourself, enjoy your life. Kasi kapag nag-enjoy ka, mas maganda yung may papanganak mo na bunga. Okay? I-clarify natin to. The Empress cards being clarified by the King of Cups. Yes, sabi dito, you need to face whatever you feel. Kung ano yung mga nararamdaman mo na pilit mo daw iniiwasan, panahon na daw para harapin yan so that you will feel good. No? Meron ka daw mga bagay na mga negative feeling na parang hindi mo hinaharap eh. Kaya laging pabalik-balik. Kaya ang yan, kailangan mo daw harapin kung ano yung totoo mong nararamdaman para makalagpas ka na dyan at maging payapa na maayos na ang buhay mo. And you're gonna be focusing on something na walang negativity, walang antala, walang distraction. Okay? Harapin na yung emotions na yan so that everything will be good for you.
Okay? So Libra, ito po ang inyong December pera and career. Comment po kayo kung nakarelate ka. Thank you for watching. Libra, I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.